Okay mga kamads, mga kaibigan, pagpatuloy na po natin yung usapan natin about kay Rudy Baldwin at ang kanyang mga predicciones kay Miss Ivana Alawi. Now, tinatry kong i-figure out yung methodologies ni Miss Rudy Baldwin kung paano niya ginagawa yung mga prediction niya. So, for context purposes, panoorin muna natin yung konting part ng kanyang interview with Miss Corina Sanchez. Let's go! Sa cancer. Merong isa siyang vlogger. Okay. Isa rin siyang artista. Okay. Maganda. Okay. Sexy. Okay. Dalawa lang silang magkapatid na babae at isang... Okay, so alam na natin na si Miss Ivana Alawi yung tinutukoy niya. Pero, ang isa pang gusto ko rin maintindihan nyo is that all of this information na binibigay ni Miss Rudy Baldwin is already in public. Now, ano kaya yon? Bakit bigla siyang nagkaroon ng prediction kay Miss Ivana Alawi? Halimbawa, hindi niya kilala si Miss Ivana Alawi, walang ganyang klaseng information. Tingin niyo ba mahuhulaan niya yan? Hindi, di ba? Kasi ang mga psychics po or yung mga visionaries, ano bang hindi ko alam kung anong tawag diyan kay Rudy Baldwin prediction lord na mga ganyan is meron silang technique na ini-employ dyan. So ano ba yung technique na yon? Okay, mamaya pag-uusapan natin yon. Pero for your context ulit, panoorin natin si Ivana Alawi. Pero nung kinikrave ngayong umaga, pansit canton, tapos tinry namin paluto dito, bawal. So tatry namin lutuin dito. So may sakit kasi si Ivana dito. So what Rudy Baldwin is trying to do is she is trying to predict kung ano yung mangyayari kay Ivana Alawi given all this information. Now, this is not actually very special kasi it's just a technique na ine-employ ng mga psychics when they're trying to do what we call readings na yan. Kasi yung visions, readings, it's the same. It's the same idea. They're trying to make a prediction of the future given a certain number of information. Okay, mamaya i-explain natin lahat yan. Pakinggan muna natin si Ivana. Walang pot. Pag gising ngayon ko ba nag-crave ako? Sabi ko lang, hindi ba kayo nagpapansit kanton? Paano mo papakuluan yan? Papakulo tayo tubig. Okay, paano? Gusto at takip to. Tapos papakulo egg. Yung nanay ko nagbabaliw na dito, nabuang na. Ano, chef? So, good luck kay Ivana Alawi kung ano man yung pinagdadaanan niya. Hopefully, she makes a full recovery and mali si Rudy Baldwin dapat. Now, ngayon po mga kamatis, mga kaibigan, yung mga ganito kasing predictions or yung mga ganitong vision could be readily be explained as a trick na ginagawa ng mga or a trick or a skill na ginagawa ng mga taong nasa ganitong field called hot reading. Meron kasi tayong may dalawa kasing reading diyan isang hot, isang cold. Yung cold naman pag wala kang prior knowledge dun sa tao. Titignan mo lang siya tapos ano yung ginagawa niya, from there mag-i-infer ka ng read mo sa kanya, okay? Pero meron naman tinatawag na cold reading, na hot reading. Ito 'yon. Teka, ganyan, hot reading. Ano ba yung hot reading na 'yan? Basahin natin. Hot reading refers to the practice of gathering background information about the audience or participants before doing a mentalist act or seance. Okay? Ito, ang simple lang naman ginawa ni Rudy Baldwin dito. Nag-hot read siya, meaning to say, may prior knowledge na siya about dun sa hulaan niya, which is si Ivana Alawi. Obviously, etong kanyang vlog is publicly posted. Everybody knows na ito yung kalagayan ni Ivana. So, gamit yung hot reading method, nagbigay siya ng kanyang theory dito. Now, mga kamatis, mga kaibigan, hindi ba parang hypothesis lang yan or an educated guess? Well, not really. It's already a theory na only time will tell kung tama siya. Now, ngayon kasi, yung fundamental principle kasi na umaandar sa mga ganitong klaseng predictions is what is already covered in science. Diba? Yung scientific method kasi, you ask a question and you make a hypothesis. Ano ba yung hypothesis dito ni Rudy Baldwin? Well, and ironically, meron daw mangyayaring hindi kaaya-aya kay Ivana Alawi. So, paano niya nagawa yun? Kinolect niya yung data. Record your observation. Ano yung observation niya? Yung vlog. Ito yun. Oh. Tapos,
After nun, inanalyze niya yung information na nakuha niya, tapos nireport niya yung result kay kay Corina Sanchez. Ayan, ang report niya kay Corina Sanchez, may mangyayari daw hindi ka aya-aya kay Ivana Alawi. Now, ang problema lang, hindi natin matetest yung kanyang theory unless malaman natin kung ano yung mangyayari kay Ivana in the future. Now, ang problema kasi dito sa mga prediction niya, it's totally open-ended. Hindi mo alam kung kailan yung start at saka yung tapos. Kaya nga kailangan time-bound yung mga ganitong klaseng galawan, di ba? Ngayon, ayan, conduct unexpected. Nagtataka lang ako kasi nagtataka ako, but yung mga tao masyadong bilib sa ginagawa ni Rudy Baldwin, when in fact nung araw naman inaral niya naman lahat tong scientific method. Iba lang yung framing na ginawa niya lang mystical, pero it's the same idea may kinolek siyang data, may inanalyze siyang information, tapos ni-report niya yung results. Ang tawag niya lang sa report ng result niya is called visions. Pero hindi naman talaga sure na mangyayari yon. Ngayon, mga kamads, mga kaibigan, sana lang ma-appreciate nyo ngayon yung beauty of science. Kasi, totoo lang, etong mga napapanood natin sa mga hot read na to, or to sa mga visionaries na to, we've already studied that nung elementary tayo, nung high school tayo, and ako even nung college ako, mas robust nga lang habang tumatanda ka sa mga ganito kasi yung mga experimentations kasi or yung mga hypothesis natin or yung mga theories natin has to be repeatable in every instances. Halimbawa, yung ibig sabihin, kung tama siya, dapat at kunyari nang hula ulit ng ganyan, dapat tama din yung hula niya kung pareha sila ni Rudy Baldwin. But only time will tell kung ano yung mangyayari kay Ivana Alawi. This is why science is trying to prevent a disease from actually progressing, 'di ba? Ngayon, napanood ko yung vlog ni Doc Alvin, someone who is a doctor, and yung mga doctor kasi hindi naman sila nagbe-base sa hula. Nagbe-base sila sa modern medicine, which is actually backed by science. Ibig sabihin, yung experiment, yung mga ginagawa nila has basis coming from years and years of research. Okay? So, pakinggan natin yung totoong kalagayan ni Ivana Alawi. Stomach. Hindi siya sa stomach talaga, hindi siya sa sikmura. Ang nangyari dito, nagkaroon siya ng ascites. So, kapag sinabing ascites, nagkakaroon ng fluid accumulation dun sa labas, sa paligid ng bituka. And usually, yung mga tubig na yan, iba-iba yung pinanggagalingan. Pwedeng dahil sa infection, pwedeng may organ na naapektuhan sa katawan. Kina-confine na ako and then hindi ako gumagaling. Nahirap ako. O siya din, di ba? Meron din siyang analysis dito sa nangyari na to. Kaso nga lang, who would you believe? A doctor in Doc Alvin na talagang inaral niya to ng matagal na panahon, and bago siya nagbigay ng conclusions niya and ng reactions niya is that it is backed by years and years of studying, and of course kung ano yung kung ano yung pwedeng maging treatment dito para hindi mag-progress. Kasi etong prediction na to is very grim. Okay? Mas sensational naman talaga kung ganyan yung framing mo dito sa nangyari kay Ivana Alawi. Or do we believe in a doctor na who is trying to prevent the kind of disease from progressing? Sa ating constitution kasi, yung belief ng isang tao is unquestionable, it's absolute. Pero when you base everything on science, belief becomes irrelevant or belief becomes narrow. Yung mga paniniwala kasi natin is based on our feelings. It's not based on facts. Now, kung ang gagawin natin is maniniwala lang tayo doon sa mga naririnig natin sa internet without any basis doon, without any formal evidence na pwede nating i-present, well, yun nga, ang mangyayari sa atin, yung mga kagaya ni Rudy Baldwin ay mamamayagpag. Mamamayagpag sila
na magbigay ng ganito, tapos kapag nangyari yung prediction nila, ay tama si Rudy Baldwin. When in fact, napaka-nuance nung case ni Ivana Alawi. Doctors are trying to prevent the progress of a disease. Ivana Alawi also is doing her best para hindi mag-progress yung disease. Ngayon, etong mga ganito, prediction na to has already condemned Ivana Alawi without giving her a fighting chance. Okay lang sana if we're taking this as a mythical, something fantastic eh. Kaso there are some people who believes hook, line, and sinker sa mga ganitong bagay without even trying to figure out that or without even trying to appreciate the beauty of our modern technology or modern research na nagpapalakas ngayon sa larangan ng medisina. Hopefully, mas ma-appreciate natin yung mga sinasabi ng mga eksperto natin pagdating sa mga ganitong larangan. So, Ivana Alawi, I hope that you get well soon. And kay Miss Rudy Baldwin, please stop doing this prediction of parang playing with people's lives. Kasi it is unfair for the person who you are predicting na may mangyayari sa kanilang hindi kaaya-aya in the future. That is just wishing someone death just for the sake of sensationalism. Okay? Yan lang naman yung sa akin for today. Gege mga loves.